Luke 10:41-42. But the Lord answered her, Martha, Martha, you are getting worried and upset about too many things. Only one thing is important. Anong binabanggit ng Panginoon dito? Huwag na dapat na mag-alala ng maraming kung ano-ano. Konti lang ang dapat na unahin at bigyan talaga ng halaga. Para masaya ang buhay, dapat maraming wag na. Wag nang kung ano-ano pa. Panginoon, salamat. Dahil kayo na mismo nagtuturo sa amin to eliminate the non-essentials. Kayo nagtuturo sa amin na magpahalaga sa mahalaga at isa-isang tabi yung hindi naman talaga masyadong mahalaga. Panginoon, sa sandaling ito, patuloy niyo po kaming pangagalingin sa aming mga karamdaman pisikal, emosyonal at spiritual at ngayon papagliwanagin niyo ang aming isip para lumuwag ang masikip, gumaan ang mabigat, lumiwanag ang madilim. Teach us, preach to us, Father, with your powerful voice. Use only your servant as an instrument. We seek you, Father, in the name of your Son, Jesus. Proverbs 3:17, wisdom will lead you to a life of joy and peace. All spirituality, in fact, religiosity even, should lead to a life of joy and peace. But that is not always the case. Kumisan, dahil naging relihiyoso, people become majors in minors. Napapalaki ang malilit na bagay, ginugulo ang dapat sana itahimik na buhay. O kuminsan naman, even without the presence of many religious doctrines in people's lives, their minds are cluttered with so many things that should not even be there. Para tahimik, payapa, tiwasay, na siyang gusto ng Panginoon para sa atin, marami dapat na wag na. At sa ating ngayong pag-aaral, pwede niyong pag-excursionin ng inyong isip sa kung saan-saan para madagdagan niyo ang listahan sa inyong isip ng mga wag na. Una, para masaya kayo at ang mga kasamahay niyo at kasama sa buhay, wag nang maging OC. Sino kaya mga OC dito yung obsessive-compulsive? Yung nakahiga na kayo, babangon pa kayo para ayusin ang kaprasong lukot ng inyong kobre kama. Yung kailangan tama lahat ang angle ng mga florera, kung paano nakalagay yung toilet paper, dapat nakaganon. Yung, alam nyo, sigurado, maayos ang bahay nyo, sigurado maayos ang buhay nyo, pero hirap sa inyo, inyong kasama. Kasi hindi mahirap, hindi madaling may kasamang OC eh. So, sabi nga na matatanda, huwag na masyado maburiri. In other words, huwag na madetalye masyado. Huwag na maging perfect. Para relax lang ang buhay. Huwag na maging OC kahit sa mga maliliit na bagay and non-essentials. At yan sinabi ni Jesus kay Martha, 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 you are worried about too many things. Only one thing is needful, my word. Why don't you sit there and listen like your sister Mary? Pero ang dami-dami mong inaalala, hindi ka tuloy matiwasay. Luke 10:41-42, as we have read before, the Lord answered Martha, you are getting worried and upset about too many things. Kayo ba to? Sabi ni Jesus, only one thing is important. Kahit sasamahan niyo mag-asawa, baka you are worried and upset about many things, only one thing is important, na kayo nagmamahalan at nagkakaintindihan. Yung iba, hindi na ganun ka-importante yun. Only one thing is important. So huwag nang mag-worry. Nasa Panginoon ka na, dapat may pagbabago ng isip. Maraming pinapalampas. Maraming hinahayaan na lang, nilalagay sa filing cabinet. At huwag mag-overthink. Dahil naisip na ng Diyos ang lahat. Nung kinrate ng Panginoon ang buong sangsinukob, inilagay na niya ang lahat sa lugar. Naisip na niya lahat. Ang gagawin na lang natin, sumakay. Sundan ng natural law, sundan ng pangunguna ng Espiritu sa ating puso, at maging mapagtiwala. Philippians 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Intindihin natin, tungkol sa anuman. Yung iba nababalisa tungkol sa end of the world. 2,000 taon na nabalisa ang lahat. Napakapalad mo naman na sa panahon mo dumating yan. At kung sakali man, problema yan ng Diyos. Hindi mo dapat problemahin na ganyang mga bagay, lalo ang mga bagay na beyond your strength to control or to direct. Huwag mabalisa. Ibinabalisa ang mga malayo pa. Sabi ng Panginoon, the day's own trouble is enough for you. Tomorrow will worry about itself. Huwag nang mabalisa. Nababalisa ka't hindi, pare-pareho lang tayo, nasa sa kabilang buhay. Hindi naman yung mapag-alala at laging perfect, mas mahaba lagi ang buhay.
at mas masaya. So matuto na to relax. At sabi sa Bible, sa halip, no? Napakahalaga sa Luke 10:41-42, tulad ng sinabi ni Lord kay Martha, huwag nang mag-alala. Sabi sa Philippians 4:6-7, huwag mabalisa. Importante. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. So yun, hingin nyo. May pasalamat na. Bakit may pasalamat? Kasi pag hiniling nyo, paniwalaan yung tinanggap nyo na. O andyan na siya on the way. So tinanggap nyo na rin yun kasi nirelease na yung blessing. Kasi yung pagtanggap, yung pananalig na tinanggap nyo, yun ang magbibigay ng kapayapaan. Hindi yung paghiling. Kasi yung paghiling, magwo-worry ka pa rin, hindi na nando pa rin yung worry. Sabi ganun, alam ng Diyos yan. Pagka gusto kang i-bless ng Diyos sa paraan na gusto mo, wala makakapigil. Pag ayaw niya, wala makakapilit. So, ipahayag mo yung gusto mo, hingin mo, at pasalamat ka. At kung ano yung dumating na sagot, yun ang sagot. And remember, God can also say no. Sagot din yun. And God can say wait. Sagot din yun. So, relax. At ang bunga daw nito, dahil sinabi mong tinanggap ko na yung pagpapala nung hiningi ko sa pananalig, ang kapayapaan ng Diyos na hindi maunawa ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. All of these are related. Dahil nakikipag-isa ka kay Kristo, you are at one heart with the Lord, then you will have the peace of the Lord that you will be trusting. But of course, may iniisip ka rin, so sabihin mo. At pagkatapos nun, tapos. Get on with your life, be productive, and do not worry. Huwag ka nang paabala sa mga walang kabuluhan. Gaano ba kahaba ang buhay? Pagpalagay na nabuhay ka ng 100, which is medyo mahaba-haba na yon. 90, mahaba. 80, mahaba-haba. 70, parang tamang-tama. Pero hindi, marami na sa inyong lampas sa tama, ha? Di ba? Imagine, lumampas na sa tama tayo. Pero meron naman mga 10, 15, iba-iba eh. Pero ito ang mahalaga. Yung bang ibinigay na palugit na yon, sumulit. Nabuhay mo ba yon ng pinaka mabuti para sa iyong sarili at para sa iyong kapwa? Dapat, huwag punuin ang utak ng mga hindi dapat iniisip. Huwag pagurin ang katawan sa mga hindi dapat pagpaguran. At huwag ubusin ang panahon sa mga dapat hindi pag-ubusan ito. Kaya dapat tayo maging mapanuri. Ano ba talaga yung konting tunay na mahalaga? 1, mahalaga na sa pamilya, nagmamahala, nag-iibigan, nag-uunawaan at nagtatanggapan. Mahalaga yun. Pero napakaraming mga panggulo doon na dapat yun ang masabi mong, ay, non-essential yan. Hindi ko na dapat yan isali sa listahan ng priority. Hindi ko na i-require sa mga family members namin na maging perfect, maging ganito, maging ganon. Kung ano yung best version of ourselves, we will accept one another, and be loving and be peaceful. Yun mahalaga. Mahalaga ba halimbawa na talagang may birthday party kahit walang pera? No. Ang mahalaga, masaya kayo. At pwede naman kayong sumaya sa isang stick ng banana cue kung talagang walang pang champagne. Pwede namang gulaman. Napapalit-palitan natin yung tools, pati method. Pero ang mahalaga, ano yung goal? Ang goal lang naman natin, maging tahimik, payapa, masaya. So kung ano nagpapagulo doon, i-identify as a non-essential na sabi ni Lord kay Martha, huwag mong guluhin ang sarili mo sa mga bagay na hindi naman talaga mahalaga. Sabi ng iba, ano ba ang mahalaga? If it's not important, 10,000 years from now, it's not really important. Pero masyadong profound yun. Gawin natin mas makalupa. Kung ano hindi talaga mahalaga in the next 5 years sa buhay ng pamilya nyo, hindi naman talaga ganun kahalaga yun. So huwag nang pagkaguluhan yung ganyang mga bagay-bagay lamang. Huwag nang paabala sa walang kabuluhan. At dapat lalo na sa mga nagkakaedad, naliliwanagan na natin kung ano ang wala naman talagang kabuluhan. Huwag nang ipagtampo ang hindi dapat ipagtampo. Huwag hanapin ang hindi pwedeng makita. People are very busy. Dapat na nating isama sa factor ng buhay natin yan, that no matter how much people love you, they will not, and they cannot always be there dahil sa traffic. May ganun talaga. Merong mga hindi talaga lagi makakadalo sa bawat nalang okasyon mo. Huwag na magtampo kasi sayang yung buhay. 3 taon mo hindi kakausapin, tapos pag naghihingalo ka, kakausapin mo rin naman eh. O pag naghingalo na siya, pupuntahan mo rin. So, sayang ang time. Nababawasan yung time to love and to enjoy one another
dahil sa nagtatampo tayo, nagagalit tayo sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Mga magkakapatid na nag-aaway dahil sa mana. Mahalaga ba talaga yun? Mas mahalaga ba talaga yun kaysa sa pinagsamahan nyo nung bata pa kayo? Na nanghuhuli kayo ng mga bayawak, mga kobra. Tapos dahil lang sa kaprasong lupa, lumang piano, mag-aaway kayo, hindi mahalaga. Sa church, ano ba talagang mahalaga? Di ba mahalaga yung tayo ay may kanlungan na payapa, tahimik tayo, nagtutulungan? Pero anong mga pang-abala dyan? When you become judgmental, when you become very, very self-righteous, panggulo yun sa buhay. Nakakasira ng kapayapaan ng ating kasamahan, pagsasama. So, ano ba talaga ang mahalaga? Ngayon pa lang, identify niyo mga kapatid, sa inyong mag-asawa, kung may asawa kayo, anong mahalaga talaga sa inyo? At ano mga pinag-aawayan nyo? Sigurado, 90% di naman mahalaga. Sa mga anak, sa mga magulang, ano ba mahalaga sa iyong magulang na yung anak mo ay maging mapayapa, mabunga? Talaga bang mahalaga sa iyo na maging dentista siya? Kung ayaw niya makakita ng dugo. So, ano ba talaga ang mahalaga? Ano ang pinag-aawayan natin? Bakit tayo nagkakalayo-layo? Dahil sa hindi mahalaga. Focus only on big, meaningful things. But in the absence of big things, small things become big to small minds. So para lumiit ang isang minamalaki, dapat ang palakihin natin ang ating isip. Kasi pag malaki ang utak mo, yung dating malaki, lumiliit. Sabi mo, ay, maliit na bagay. Wow, lumaki na utak mo ha. Dati napakahalaga sa iyo yan. Kasi maliit pa utak mo nun eh. Di ba? Pero dahil lumaki ang utak mo, lumiit yung dating malaki. Wala namang maliit at malaki sa mundo ah. Yung isang butil na bigas, maliit, kung langgam ka. Lalo na kung amoeba ka. Di, ang laki na nun. Kala mo naman alam nila yung amoeba. Di, bakit may malaki? Pag minamalaki nyo isang bagay, ibig sabihin lang nun, maliit ang isip. Kasi ang malaking isip, napapaliit niya ang lahat. Yung maliit na bagay, huwag natin pag-awayan. Wow, malaking isip niya. Kaya ipagpray natin yan, sabi sa Bible, be changed by the renewing of your mind. Babait ka, bubuti ka pag lumalaki ang iyong puso. Kasi pag lumalaki ang iyong puso, lumadami ang kasyang mahalin. Pero pag ang liit ng puso mo, ang konti lang ng pwedeng mahalin mo, yung nakaka-please sa'yo, yung lamang nakakaabot ng iyong standard, kasi ang liit ng puso. Pero pag nilakihan mo, kasya ang lahat. At ganoon ang puso ng Diyos. Kasya tayong lahat. So dapat pagkasya hindi natin ng maraming bagay, mga biyanan, pati manugang nyo, dapat kasya dyan. At ganoon din yung mga manugang sa biyanan. Ba't nyo hindi ipipwera yung biyanan nyo, nagpalaki sa asawa nyo? Di ba? Napakalaking foolishness yan. Kailangan isalin nyo siya. Pagka hindi nyo minahal ang biyanan nyo, hahatiin nyo ang puso ng inyong asawa. Yung ba gusto nyo sa buhay, hati siya. Ikaliligayan nyo ba na hati siya? Paano kung ang hati niya vertical? At tubuan siya ng pakpak. Gusto nyo yung ganong asawa? Kaya kailangan, yung mahal niya, mahalin nyo rin, lakihan ang isip. Para tahimik tayo. Tulad ng sinasabi sa 2 Timothy 2:4. No one serving as soldier gets entangled in civilian affairs, but rather, he tries to please his commanding officer. Pag daw ikay isang kawal, ang laman ng isip mo, military affairs, not civilian affairs. So kung wife ka, ano dapat laman ng isip mo? Husband ka, pamilyado kang tao, estudyante ka, manggagawa ka, ano dapat ang laman ng isip mo? Dapat yun ang isipin mo. Para hindi ka sumabog, huwag nang sabog. Walang kwenteng sabog-sabog ang isip, sabog-sabog ang ginagawa, kalat-kalat. Focus on essential things. Alam niyo yung laser, kaya maraming na-achieve. Nabubura din yan yung mga tabinging kilay na itinatue, yung laser, di ba? Bakit effective ang laser? Kasi focused. Ngayon, kung flashlight yan, sabog na ganun, wala siyang masyado ma-achieve. May iba naman siyang purpose. So sa buhay, dapat naka-laser sharp ka sa important things. Focus on essential things. Proverbs 4:25, let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. Yung pupuntahan mo, doon ka tumingin. Para hindi ka maligaw, hindi ka maakit na lumiko dito, pumunta doon. Dapat alam mo kung saan ka pupunta.
Yun ang essential. Dapat alam mo, ano bang gusto ko ma-achieve sa buhay? Ano ba yung general direction? What is the general direction of your marriage? To stay married and to stay happy together as long as God allows you to live on earth. Now, ano mga abala doon? Alam nyo kung ano yun. Alam nyo kung ano magiging dahilan para mag-away, maghiwalay. Huwag niyong gawin. Kasi ang goal nyo, nung nagpakasal kayo, para kayo till death do us part. Tapos after 3 years, yung pala, till Stella do us part. Till Richard do us part. Hindi yun eh, kasi till death do us part. So look at that and stay in that direction. Alam mo yung mga non-essentials, alam mo ang panggulo. Papasok kayo ng school, alam nyo kung gaano kahaba yung course, ilang taon, dapat bago matapos yung taon na yun, or exactly, matapos yung course. Pero kung ito yung course mo, nakatingin ka sa mall, nakatingin ka sa pasyal, nakatingin ka sa lakwatsa, 9 years ka na sa college. Tapos, biology 101 pa rin. Sa ulo mo na ang korte ng pakpak ng paru-paro, pero first year pa rin ang level mo kasi hindi ka tumitingin dun sa dapat mong tingnan. Nagpapaakit ka sa mga panggulo sa buhay. And in many aspects, that's the same. Proverbs 25:17 teach us the next thing, which is, huwag nang ilagay ang sarili sa alanganing o sa gulo. Marami tayong mga kakilala, nasa gulo, sila ang lumagay doon. Hindi ka naman pupuntahan ng gulo para hatakin eh. Kailangan puntahan mo yung gulo. Kaya dapat conscious ka. Proverbs 25:17, seldom set foot in your neighbor's house. Too much of you, and they will hate you. Wala na dapat yung sobrang pangangapit bahay. Nang equivalent ngayon ay sobrang mag-social media. Ilan na nakaaway nyo dahil sa comment? You know, ang iksi-iksi ng buhay? Sige. Makipag-away kayo sa mga di nyo kakilala tungkol sa politika at relihiyon. Makipagbakbakan kayo para sa inyong kandidato na hindi kayo kilala. Sige. Windangin ninyo ang inyong buhay sa pakikipag-away sa mga ibang relihiyon tungkol sa ano dapat ang kinakain pag Lord's Supper. Skyflakes ba o Hyro? Kung may Hyro pa. Pero ganyan ang tao, nakikipag-away sa hindi nila kilala dahil sa mga bagay hindi rin nila alam at hindi rin nila kilala at napakadaling gawin ngayon dahil sa social media. So, yung equivalent ngayon ng Proverbs 25:17, huwag masyadong magbabad sa Facebook. O kung saan man. Lalong-lalo, huwag comment ng comment. Hindi ka naman expert, nagko-comment ka. Pati kung paano matutunaw ang mga yelo sa North Pole, alam mo talaga? Pagkatapos kung makipag-away ang mga tao ngayon, akala mo kapatid nila na buong buo ang presidente o ang vice president, and hindi nga nila alam that you exist. At kahit alam pa nila, dapat pa talagang makipag-away. Sa may ibang pananalig, may ibang paniniwala. Hindi ba tayo kasya lahat sa planetang ito? So 1 Thessalonians 4:11, pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik, pakialaman ang sariling gawain. Huwag makialam sa buhay ng may buhay. At ito, tabi-tabi puno, no? Kahit sa mga matatanda sa ating pamilya, pag may mga anak na kayong may pamilya, apo niyong may pamilya, bigyan nyo ng space na dumiskarte sila kung paano nila gusto mabuhay. We can give our general advice, unsolicited even, pero kung ang tagal-tagal na paulit-ulit tayo at hindi nila sinusunod, baka meron talaga sila ibang diskarte, hayae. Kesa hindi na kayo puntahan. Kesa ang itinatanong nila kung kailan pupunta sa inyo, kung kailan ang pasyam. Para hindi na kayo magtalo. Di ba? So, kailangan, sige na, bigyan ng mga tao ng space na kailangan nila. So, wag nang pakialamero at pakialamera. Wag nang comment ng comment sa kung kani-kaninong posts. Lalo hindi nyo kilala, huwag na kayo mag-comment, lalo negative lang i-comment nyo. Kung positive naman yung comment nyo, yung mga kaaway niya, magko-comment sa inyo lang negative, mamaya kayo na nagbabakbakan dyan. Dinadala din nyo ng kalusugan natin. Dinaramdam din natin, kahit mga ganung bagay. At huwag nang isabog ang inyong opinion sa di naman willing makinig. Huwag na. Kung meron kayong gustong sabihin, kahit sa mga post, kahit sa social media, i-post nyo sa wall nyo. Pero huwag nyo nang itagang kung sino-sino. Huwag nyo nang ipadala kung kani-kanino. Lalo yung nagpapadala ka ng mga bagay na nakakainis, nakakagalit. Yung nananahimik ang buhay mo, may ipapadala sa iyo itong kaibigan mo ng nakakagalit na bagay o nakakainis na bagay,
Gusto nyo talaga maging ganun sa buhay ng kapwa? Na kayong tagadala ng nakakainis? Kaya kung minsan may magpapadala sa akin ng parang video o tatanungin ko, ano to, tungkol saan? Hindi ko to papanoorin, hindi ko alam kung ano ba to. Diba? Kasi unfair na nanahimik yung buhay ko, papadala nyo ako nakakagalit o nakakainis o nakakadiri kumisan. Unfair yon. Don't do that. No? Proverbs 18:2, fools find no pleasure in understanding, but delight in airing their own opinions or in posting their posts. Doon lang sa gustong makinig, doon nyo lang ipadala. O ilagay nyo sa neutral area, tingnan nila kung gusto nila. But don't impose this on people. Huwag nang umakit ng kaaway. Ang iksi-iksi ng buhay, may kaaway ka pa. Tapos nakasabay mo sa FX. Sa FX, di ba, nagkikiskisa na ang mga kalansay nyo sa siksikan. Tapos katabing-katabi mo siya, pagod na pagod ka na sa pagtingin doon. Kasi nandito na talaga yung mukha niya. You want to live that way? Siyempre, yung iba siya, hindi na po ako nag-FX dahil nakatsyadeng na kami. Ganon din yun, marami rin equivalent yun. Makikita mo rin siya sa mga gatherings, sa mga receptions, iiwas ka. You want that kind of life? Dapat wag na. So wag na makipagtalo, makipag-away dahil sa ideas. Theology, mga relihiyon, doon ka na lang sumali sa kamasaya, huwag mo nang pilitin yung iba na sumama sa iyo o huwag mo nang sumama sa kanila kung ayaw mo sa kanila dahil ang laki ng mundo. 2 Timothy 2:14, ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na to at pagbilinan mo sila sa pangalan ng Diyos na iwasan nila ang mga debateng walang kabuluhan at walang ibinubungang mabuti. Sa halip, ito'y nagpapahamak lamang sa mga nakikinig. Huwag makipagdebate. Pinsan nyo, may ibang religion. Hayaan nyo siya. Huwag kayong makipagdebate. Naghahamon ng debate, huwag nyo patulan. Pinakawalang kwenta yung debate kasi ang parehong nagpupunta sa debate, walang makikinig. Pareho ang kanilang gusto ay manalo. At kung gusto mong manalo, ba't ka makikinig? So walang makikinig. Napagod kayo. Para bang mga mag-asawang nag-aaway. Wala namang nakikinig sa kanila kundi kapitbahay. Pero yung isa-isa't isa, walang nakikinig sa kanila. So it doesn't get you anywhere. Dapat natapansin na natin yan sa buhay. It doesn't work. Huwag na. Tama na. Huwag makipag-uusap sa ayaw makinig. At huwag na magsalita ng masama at nakasasama. Marami sa atin, kutakot-takot ang gulong inabot dahil sa katabilan. Dahil sa salita. 2 Timothy 2:16, avoid godless chatter. Because those who indulge in it will become more and more ungodly. Kasi addictive eh. Godless chatter, chismis, addictive yan eh. Pag sumali ka, talagang lagi ka nang sasali, pabaon ka ng pabaon. And of course, whatever you say, within hearing of someone else, will get to the right ears. Makakarating at makakarating. Sabi nga nila, may pakpak ang balita. Makakarating. At kung hindi mo pangangatawanan o ayaw mong pangatawanan, huwag mo na lang sabihin. You are made powerful by what you do not say. You are weakened by what you say. Napapako ka kasi pag sinabi mo. Ephesians 4:29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo yung makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga nakikinig. So dapat pag may nakikinig sa atin, nakikinabang, kung nakikinabang sila, natutuwa sa atin ng Diyos dahil napakinabangan tayo ng kapwa, nabe-bless tayo. At huwag nang magsalita ng pangit. Lalo sa inyong kasama sa bahay, kapamilya, kaibigan, katrabaho. Kasi bawat salitang pangit tungkol sa kanila, isipin nyo swimming pool, nilalagyan ng lason, pero doon din naman kayo lalangoy. You will poison your environment. You will poison the air that you will breathe when you say all kinds of ugly things about people whose presence you cannot avoid anyway. So mamimili kayo, pastor, kating-kating na po, hindi lang ako magsalita. Di purihin mo. Wala po akong mapuri. Di ba? Imposible yon. Maghanap ka na mapupuri. Malalaman din niya yon. At pag narinig niya pinupuri mo siya, bukas dadala ka niya ng puto bongbong. Pero pagka masama ang sinabi mo, ang dala lang niya bukas, bongbong. Walang puto. At ihahampas niya yun sa'yo. Kaya dapat mag-ingat sa pagsasalita. Colossians 4:6, sikapin yung laging maging kaaya-aya at kapakipakinabang ang inyong pananalita sa kanila. Panalo ka
pag mabait ka magsalita. Matuto kayong sumagot ng tama sa sino mang nagtatanong. At ang tamang sagot sa lahat ng tatanong tungkol sa buhay ng may buhay, tanungin mo siya. Yan ang isagot nyo. Hindi ko alam yung mga bagay na yan. Huwag na kayong sumagot para sa iba. At please, huwag kayong nagpo-post sa internet, sa anuman, sa social media, ng balita tungkol kanino man na hindi naman kayo pamilya niya. May sakit ang inyong kapitbahay, nauna pa kayo mag-post. Ano kayo, DSWD? May namatay kayong kakilala, hindi pa nila bino-broadcast. Siguro ayaw nilang malaman agad ng iba dahil baka may kamag-anak sila hindi pa handa. Gusto lang sila ang magsabi, dahan-dahan. Na-i-post nyo na, pati araw ng libing. At may mga ganon, daig pa nila ang dyaryo. Huwag kayong nagpo-post tungkol sa buhay ng may buhay. Buhay nyo lang. Ilagay nyo, sa ganitong araw ako ililibing. Yan, wala magagalit. Meron akong sakit na nakakahawa. Yan, ibalita nyo kung gusto nyo. Pero ito ko sa iba, you have no right. And you probably will put a lot of people in jeopardy, a lot of people in trouble. Kaya huwag nang manira, huwag mag-bad mouth. Lahat ng paninira natin sa kapwa, promise, malalaman nila. So, gusto nyo ba yun? Titus 3:2, pagbawalan mo silang magsalita ng masama laban kanino man, at turuan mo silang maging mahinahon at magalang sa lahat ng mga tao. Yun ang panalo. Yung salita mong binitawan to ko sa iba, parang boomerang yan, lilipad, pero hindi mo alam, babalik bigla yan sa'yo. May ganti. Hindi pwedeng wala. At napakahalaga, gusto nyo yung tahimik na buhay, mga kapatid, huwag magyabang. Ang kayabangan, mahirap i-maintain. Gusto nyo may minemaintain kayo na high image, mapapagod kayo. 1 Samuel 2:3, do not keep on talking so proudly, or let your mouth speak such arrogance. And if we can apply it another way, do not keep on acting so proudly. Ano ba, nakilala ka na nagnininang ka sa kasal, may bago kang damit. Nakakalabing-5 anak ka na ng kasal. No? So ano, magpapagawa ka pa ng ika-12? Dahil nagka-image ka na laging may bagong damit, mahirap i-maintain yun. Sa susunod, pag kinuha nila kay Ninang, mag-duster kayo. O di, na-break nyo. Yung ang taas-taas na expectation, ibinaba nyo uli sa 0, kahit itaas yung uli dahan-dahan, hindi kayo pagod. Pero pag sobrang taas na, i-maintain nyo pa, nakakapagod yan. Nakilala kayo na pala regalo sa inyong mga kamag-anak ngayong Pasko kasi dumaan kayo sa kasaganaan. Pero kahit sagana pa kayo next year, bigla nyong litan ng mga regalo. Mga tigkala-kalahating choknat. Para ibaba nyo uli ang expectation. Kasi mahirap mag-maintain ng image sa Santa Claus. Mahirap yan. Kahit anong image ang minemaintain nyo, mga kapatid, bigla nyo isadsad uli sa 0 para kayo ma-relax. Huwag magyabang. Do not stand taller than what you really are. And even if you have to stand on high heels, that's hard work. Do not buy what you cannot afford. And do not spend more than you earn. Para payapa, tahimik ang buhay. Huwag kayong mangutang ng mangutang dahil sa pagyayabang. May utang ka dito, may utang ka doon. Para kang hinahabol ng lahat ng maniningil, mangangayayat ka. Magiging butot balat ka, papangit ang iyong balat. Sasabihin ng mga chismosa, marami kang utang, ano? Kitang-kita sa itsura mo. Di ba? Kasi hindi mo naman mailihim. At alam nyo ngayon, yung mga naniningil, kung minsan may mga nakamotorsiklo, paglabas mo ng bahay mo, nandun na. Hahagin sa kanang lambat. Ano ka, hipon? Pero grabe ngayon. Alam nyo, mga bangko, mga pautangan, mga credit card, kasarap kausap sa sales. Yung magbebenta sa'yo. Di ba? Pero ang credit and collection, ha? Nakausap na ba kayo ng mga taga-credit and collection? Lumalabas ang pangil, lumalabas ang mga kuko at ang mga buntot ng mga kumpanya pag credit and collection ang kausap nyo. So iwasan yung makausap sila. Huwag na rin kayong makipag-usap doon sa sales kung hindi nyo afford. Kasi ang bastos-bastos na nila pag naniningil. Lahat ng pananakot, lahat ng panggigipit. So ang sarap-sarap kausap pag binebentahan ka, uutang ka sa kanila, 3 years to pay, pero subukan nyo lumampas kayo ng 1 oras, iba na.
ang takbo ng buhay. Do not live beyond your means. At kung meron sa ating mga napasubo na, nando na, mag-scale down na kayo. Ibaba na ang bandila. Sabihin nyo na sa mga tao, I cannot afford that anymore. Ay, hindi ko na kaya mag-anak ng isa pang kasal. Gusto mo, reregaluhan kita ng basong may bungi? Pwede. Pero yung magme-maintain ako ng image sa galante, pala libre, pero hindi ko naman afford, you are courting trouble. And you will get sick. Ng karamdaman ng mga taong nabubuhay beyond their means. Kaya dapat iayos ang buhay. At isa pa, para tahimik, huwag nang madada, action na lang. Huwag niyong pangunahan ng salita ang gawa. Gumawa na lang kayo ng gumawa. Para kung hindi niyo nagawa, walang maninisi. Pero nagsalita na kayo, hindi niyo nagawa, mahirap yan. James 3:13, who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom. Meron kayong gusto ma-achieve, gawin nyo na lang. Huwag nyo na sabihin. Lalong-lalo, huwag nyo sabihin bago nyo magawa. Kasi kung hindi nyo nagawa agad, meron na kayo ngayong pananagutan. Live wisely. Do not live foolishly. You have only one life. Pakasinupin nyo ang pagdaan ng panahon na hindi na uubos sa needless worry, hindi na uubos sa pagpapaliwanag dahil sumuot ka sa gulo, hindi na uubos sa pakikipag-away, kundi ikay payapa, tahimik. At huwag nang nagar, huwag nang makulit, at huwag nang sobrang assertive and domineering. People do not like being dominated. And if you're over-domineering, people will not like you. Sa mga may authority, magulang, biyanan, mga administrator sa trabaho, huwag niyong gamitin yung inyong authority para mag-dominate ng tao. Gamitin niyo yun para, if i-nourish sila, para yung galing nila lumabas. Para yung giftings nila mahasa. Para kung sino sila, totoo, as God created them, lumabas. Hindi yung kayo ang magdidirect sa buhay nila. Very, very especially, yung mga may authorities sa pamilya. Mga parents, mga biyanan. Try to not over-dominate people who are under your power. Siyempre, lalo sa atin, may power talaga, may authority ang matatanda. Gamitin yung authority nyo para kayo mamahal, hindi para kayo kamuhian. Gamitin nyo yung inyong influence para sila ay ma-inspire sa inyo, hindi yung umiwas sa inyo. Be wise. Kung talagang power comes to power and push comes to shove and shove comes to push, talaga namang may authority kayo Kaya nyo silang sikilin, kaya nyo silang gipitin. Pero ba't gagamitin nyo yung power para manggipit imbes magpalaya? Mamamahal pa kayo. Mag-isip-isip. Huwag nyong idikta sa iba yung paraan ng buhay na gusto nyo para sa inyo kasi may sarili silang isip. At kung nagkamali sila, pasensya sila, matuto sila. We should be available for advice kung hinihingi. Once in a while, kahit hindi hinihingi, but they're in danger, we give it. Pero doon sa mga hindi naman malaking bagay, hindi naman risky, hindi naman life-threatening, hayaan nyo nang dumiskarte yung tao. Lalo't above the age na sila na dapat lagi na lang binabantayan. Matuto tayong magpawala. Yung lumaya ang mga tao. Para pag nandyan sila, alam natin kusa silang nandyan dahil gusto nila tayo, hindi dahil tinalian kasi natin. Learn. Sabi sa Proverbs 21:19, better to live in a desert than with a quarrelsome and nagging wife. Kaya palang ang dami nasa Middle East. Well, meron din naman quarrelsome and nagging husband. You know, a quarrelsome and nagging anyone is not nice to be around. So huwag na nating dominahin. Lalayuan ka lang at iiwan ka pa kung pwede. Mahalaga pa para tahimik ang buhay, huwag na magwala. Huwag na tayong dumating sa point na galit, na nagmumukha na tayong clown. Alam nyo, lalo meron kayong kapangyarihan, nagalit kayo, ilalabas yung kapangyarihan nyo, actually you make a clown of yourself. Because that's a wrong use of power. Proverbs 29:11, fools give full vent to their rage, but the wise bring calm in the end. Pag daw hangal, talagang wagas na wagas magwala, magalit. Pero pag matalino ka, kalmado ka lang. Pinipili mo kasi ang papatulan. Kung magalit ang mangmang ay walang pakundangan, ngunit ang matalino ay nagpipigil na ang galit niya ay
mahalata. Ni hindi nga ipinapahalata pag matalino. Proverbs 29:9, if a wise person goes to court with the fool rages and scoffs, and there is no peace. Nagpupunta na kayo sa husgado para yun ang batas ang umiral, makikipag-away ka ba doon? Manduduro ka pa doon? Yung mga nagbanggaan ng mga kotse at nagkiskisan ng mga kotse nyo, tapos lalabas kayo, may dala kayong tubo. Tutubuhin nyo talaga yung kabilang driver dahil nakiskisan yung kotse nyo, and you think bida ka doon. Kahanga-hanga yung mga tao na nagkiskisan ng mga kotse nila, tapos sabi nila, pareho nating ayaw to, uwian na lang, kanya-kanya lang tayong pagawa. Yung talagang kakawit pa iba, talagang, para maduro lang niya yun, para siya magbayad, di ba? Parang 3,000 lang talaga gagawin mo yan. Wala po akong 3,000, kaya hindi kayo huwag ka na lang magkotse. Mga kapatid, pag nagkotse kayo, lalo sa Metro Manila, ihanda nyo na loob nyo na magagalusan, makikiskisan, mabubundol, mapipipe, para tahimik kayo. Pag hindi nangyari, tuwang-tuwa ka ngayon. Pero pag nangyari, sabi mo lang, naturally, tahimik ka. May risk. Lahat ng may risk. Gawin mo, pero tanggapin mo na may risk. Hindi talaga matatahimik ang tao na magsusuot ka ng kagad-agadang hikaw, tapos takot-takot ka masnatchan. Di ba? Ang ilagay mo lang clip-on para pag in-snatch, hindi malaslas ang tenga mo. Ngayon, ayaw mo mag-ganon, huwag kang magsuot. Simple lang naman eh. Pero huwag tayong lumagay sa lugar na kailangan tayong mag-alala. Pag may ginawa kang ganon, handa ka na. Magkakaroon ka ng handaan, ilagay mo na sa loob mo na may mga guest kang may dalang supot. Gusto-gusto kasi ng asawa ko yan. Ikaw naman, kain ka pa nito. Ayaw mo pang pansinin. Gusto-gusto talaga ng asawa ko yan. May mga ganon. Ngayon, kung ayaw mo ng ganon, huwag kang maghandaan. Italaga mo na ang iyong sarili na may gaganyan. Pag nangyari, sabi mo, I thought about this, now it's happening. Tahimik ka lang. Don't expect too much from people. Napaka-importante. So, 1 Peter 3:10, if you want to enjoy true life and have only good days, then avoid saying anything hurtful. And never let a lie come out of your mouth. Tahimik ang buhay mo. Yung mga nagsisinungaling, nambobola, tumatahi ng mga kwento, lagi silang takot mabisto. Hindi sila matatahimik. Always live by the truth as much as you can. Huwag ka nang umimbento ng mga kwento para wala kang kailangang i-maintain. Liars run, though no one chases them. Natatakot sila sa kanilang mga sariling anino at hindi sila matatahimik. Dear God, thank you for these nuggets of wisdom from your word. Ang dalangin namin, maunawa namin kung paano i-apply sa aming mga buhay. At nawa, Panginoon, sa pag-apply namin ito, yung karunungan nyo, kagalingan nyo at husay ang maghari sa aming buhay. Sa aming pagbubulay-bulay ng mga karunungan na ito, turuan mo kami, Panginoon, huwag maging sensitive, kundi tanggapin namin ang correction, na maging good sport kami when we are being challenged by your truth, at ang lahat ng ito, ikabuti namin. Turuan niyo po kami. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid, ang inyong mga personal application sa maraming karunungan ito. Tumahimik, sumandali sa presensya ng Espiritu ng Diyos.